Mahilig akong makinig ng mga kwentong nakakatakot, kaya't nagsasubscribe talaga ako sa mga channels at maging sa mga Facebook pages kung saan maraming nagsishare ng mga nakakatakot nilang karanasan. Pero itong ikikwento ko ay bago pa man ang kasikatan ng Facebook. Madalas mag-blackout sa school namin tuwing mga bandang 3:00 ng hapon o bago mag-7 ng gabi. Ikatlong taon ko na noon bilang high school sa isang pampublikong paaralan sa Laguna. Nahahati sa umaga at hapon ang mga klase dahil sa dami ng mga estudyante. Panghapon ang schedule ng pasok ko at nagsisimula ito ng 1:00 hanggang 8:00 ng gabi. May 3 row sa classroom namin. Ang una ay malapit sa pinto, ang pangalawa ay nasa gitna, at ang pangatlo ay malapit sa bintana kung saan matatanaw ang garden na ginagamit rin sa ibang asignatura. Sa unang row ako nakaupo, mga 5 upuan mula sa harapan at nasa kaliwang gilid kung saan malapit sa second row at sa mga kaibigan ko na pwede kong kausapin tuwing may bakanting oras. Usong-uso noon sa school ang magkwentuhan ng nakakatakot, lalo na kapag nagdidilim ang kalangitan at nagbabadya ang ulan. Hindi nga lang kami makapagkwentuhan ng mga kaklase ko noon dahil hindi pa tapos ang math subject namin. Abalang-abala ang lahat sa pagsusulat sa kani-kanilang mga kwaderno. Ilang minuto na lamang at maaari na kaming makapagpahinga bago ang last subject. Mag-7 na noon kaya napapaisip na ako kung ano ang magiging hapunan ko pag-uwi. Dahil sa kakaisip ng kung ano-ano, hindi ko na malayan na nakatitig na pala ako sa bintana ng classroom namin. Nakaka-relax din kasing tignan ang mga nagtataasang puno sa bakuran ng school. Maliban sa electric fan, malamig din ang gabi dahil sa ihip ng hangin na nagmumula sa labas. Ibabalik ko na sana ang tingin sa pisara nang bigla akong kinalabit sa balikat ng kaklase kong si Michael. Napalingon tuloy ako sa kanya, pero natulala ako sa naging tanong niya sa akin. Nakikita mo rin siya? Muntik na akong matawa noon sa tanong niya. Kilala si Michael na pinaka-weirdong estudyante sa classroom namin. Kung ano-ano kasi ang sinasabi niya at lagi niya kaming sinusuway ng mga kaibigan ko sa tuwing magkikwentuhan kami ng tungkol sa mga multo. Naroon na sabihin niyang huwag kaming magkwentuhan ng ganoon tuwing gabi. O kaya naman ay kung araw ng Martes o Biyernes. Nangaakit daw kasi ito ng masasamang espiritu. Naisip kong sakyan ang trip niya dahil naiinip na ako sa klase at sinabi kong oo. Itinuro ko pa ang kanang bahagi ng mahabang bintana ng kaliwang kamay ko na nanginginig pa kunwari sa takot. Hindi ko inalis ang tingin sa kanya para mas epektibo ang pagpapanggap ko. Tumango lang siya bilang pagsang-ayon. Naisip ko tuloy na sinasakyan niya lang din ang drama ko at hindi talaga siya nakakakita ng multo. Muli niyang ibinaling ang ulo sa direksyon ng bintana at medyo napahigpit ang hawak niya sa balikat ko. Nakatingin siya sa atin. Alam niyang nakikita natin siya. Garcia, huwag ka munang titingin sa bintana. Yumuko siya at napansin kong nakapikit at may inuusal na dasal. Ang tanging nasa isip ko nun
ay kung gaano ka-weird si Michael. Hindi ko maunawaan ang trip niya sa buhay. Siguro ako ang napagtripan niyang takutin dahil kilala ako sa classroom na mahilig sa horror stories. Na-appreciate ko naman ang effort niya, pero OA na siya. May padasal-dasal pang nalalaman. Muli akong humarap sa pisara para isulat ang mga detalyeng naroon. Pero may nadaanan ang mga mata ko sa gawing bintana na nagpahinto sa akin. Muli kong narinig na bumulong si Michael. Nasa loob na siya ng classroom. Huwag kang titingin sa bintana kahit anong mangyari. Kapag nalaman niyang nakikita mo siya, baka sundan ka niya pag-uwi. Yung huli niyang sinabi, ang nagpagapang ng takot sa buo kong katawan. May nahagip ang mga mata ko kanina. Akala ko ay namalikmata lang ako dahil nadala ako sa pananakot ni Michael. Hanggang sa dahan-dahan akong tumingin sa bahagi ng bintanang itinuro ko kanina. Wala akong nakikitang multo, pero yung puting kurtina ng bintana ay nakaangat na parang may taong natatakpan sa likod nito. Bahagya man itong tinatangi ng hangin, pero agad pa ring babalik sa ganoong kalagayan. Malambot at manipis ang kurtinang yon, kaya hindi ko maipaliwanag kung paano ito nananatili sa ganoong hugis. Kahit kitang-kita ko naman na walang tao sa likod nito. Ganito ba talaga kapag nakakakita ng isang bagay na higlikas? Dahan-dahang bumagsak ang kurtina dahil sa pag-abante ng nilalang sa likod nito. Napatawag ako kay Michael at sinabing papalapit na siya. Narinig kong napamura ang kaklase ko at biglang namatay ang ilaw. Saglit na napuno ng sigawan ang classroom namin. Napansin kong hindi gaanong madilim. Nang lumingon ako sa kabilang bintana kung saan maaaring matanaw ang mga katapat na classroom sa kabilang building, napuno ako ng pagtataka. Kami lang ang nawala ng ilaw. Garcia, marunong ka bang magdasal? Tanong ni Michael na muling nakahawak sa balikat ko. Muli ko siyang sinagot ng oo. Sabi ni Michael, makakatulong daw ito. Ipinikit ko ang mga mata ko, pero hindi ako makapag-focus. Masyadong maingay ang classroom namin dahil sa mga naggagalawang bangko, naglalakad at nag-uusap ng mga estudyante, at ang teacher namin na nagbibigay ng utos sa kung ano ang dapat naming gawin. Maupo lang daw kami at huwag lalabas ng room. Tatawagin daw niya ang janitor para palitan ang mga napunding ilaw. Bigla ko tuloy naisip na bakit mo kami hahayaang manatili dito kasama ng multo? Posible ba talagang mapundiin ng sabay-sabay ang mga ilaw ng ganun-ganun lang? Sa kabila ng ingay ng paligid, malinaw kong narinig ang mga salitang, "Nakikita mo ako." Ang boses niya ay hindi katulad ng sa buhay na tao. Dumadaloy ito na parang hangin sa paligid. Mahina, malumanay, pero nanunuot sa utak. Malabong hindi ko ito marinig,
Napatawag akong muli kay Michael. Mariin pa rin siyang nakahawak sa balikat ko at katulad kanina, pinayuhan niya akong magdasal sa paraang alam ko. Hindi ako kasing tatag niya. Ito ang masasabi kong first encounter ko sa multo. Siguro ay tama nga madalas na sabihin ng iba, kung may kakilala kang nakakakita ng espiritu, huwag kang magpapakapit o kakapit sa kanila para hindi ka makaranas ng mga bagay na pagsisisihan mo lang bandang huli. Bumalik ang ilaw sa classroom namin. Tumalab siguro ang dasal ni Michael dahil wala akong nagawa kundi ang matakot sa kinauupuan ko at mag-isip ng kung ano-ano. Nang matapos ang klase namin, hinila ako ng mga kaibigan ko sa sulok. Napansin pala nilang nakahawak si Michael sa balikat ko at pareho kaming seryosong nakapikit. Naisip nilang nagkakapalagayang loob na kami ng weirdong yon. Itinanggi ko ito at sinabing pinapakalma lang ako ng loko dahil natakot ako sa pagkawala ng ilaw kanina. Kasabay kong naglakad pa uwi ang dalawa sa mga kaibigan ko. Mas malayo nga lang ng kaunti ang bahay ko sa kanila dahil may dalawang eskinita pa akong dadaanan. Masaya pa kaming nagkikwentuhan hanggang sa nakauwi na sila sa kani-kanilang bahay. Namalayan ko na lang na mag-isa na akong naglalakad at ngayon nga'y nakaharap sa unang eskinita. Makitid ang daan at medyo may kadiliman ito dahil nasa dulo ang poste ng ilaw. Nagbalik bigla ang takot na kanina ay nakalimutan ko na dahil sa masasayang kwentuhan namin ng mga kaibigan ko. Naisip kong wala akong dapat ikatakot dahil hindi naman ako nakakakita ng multo. Kasalanan ko rin ito dahil nakipag-usap ako sa kaklase naming weirdo. Kung hindi ko kinausap si Michael, magiging katulad lang ng dati ang pag-uwi ko sa gabi. Hindi naman ako gaanong matatakutin. Anong nangyari sa akin? Nasaan na ang dating ako na excited sa mga katatakutan? Nilakasan ko ang loob ko at sinimulang tahakin ang daan. Kalsada na ang sunod nito at may pailan-ilang sasakyan na dumaraan. Kaya hindi ako dapat matakot. Saglit pa akong naglakad at tumawid ng kalsada para magtungo sa pangalawang eskinita. Kaunting lakad na lang. Pagkanan ko mula doon ay bahay na namin at makakapaghapunan na ako sa wakas. Imbis na mag-isip ng nakakatakot, mas mabuti pang mag-isip na lang ako ng tungkol sa pagkain. Mas mahaba ang pangalawang eskinita kumpara sa nauna at ang poste ng ilaw ay nasa unahan lang. Kaya naman papadilim ito habang nararating ng tao ang dulo. Sinimulan kong muli ang paglalakad pero napahinto ako nang umihip ang malamig na simoy ng hangin. Bigla kong naramdaman na may nakasunod sa akin. Tumakbo ako ng mabilis hanggang sa marating ko ang gate ng bahay namin. Lumingon ako sa paligid pero wala naman akong napansin na kakaiba. Imahinasyon ko lang ba talaga ang naramdaman kong kilabot kanina? Nang buksan ko ang gate, nakita ko agad ang aso kong si Luigi. Napatakbong sumalubong sa akin.
Lalapitan ko na sana siya, pero bigla naman siyang tumakbo palayo at huminto sa main door para lang tahulan ako. Malakas ang pagkakatahol niya na parang nakakita ng magnanakaw. Lumabas tuloy si Mama para silipin kung ano ang nangyayari. Nakita niya ako at sinuway ang aso. Tinapik niya ito para pumasok sa loob. Mabait na aso si Luigi. Kaya nagtataka kami ni Mama kung ano ang problema nito. Sabi ni Mama, baka may naamoy lang daw itong hindi pamilyar sa kanya na siya kumapit sa suot kong uniform. Pagpasok ko sa bahay namin, naroon lang si Luigi sa may sala. Hindi siya nalapit sa akin at patuloy pa rin sa pagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hinayaan ko na lang siya at nagtungo sa silid ko para magpalit ng damit na pambahay. Gaya ng nakagawian, kumain muna ako ng hapunan, nagsipilyo ng ngipin, naghilamos ng muka, pinagpaga ng kama at nahiga. Nakahanda na akong magpahinga nang may narinig akong kakaiba. Hinanap ng pandinig ko kung saan nagmumula ang tunog. Pero hindi ko talaga matukoy. Nagtungo ako sa may bintana ng kwarto ko at siniguradong sarado ito. Mahirap na. Baka may masamang tao sa paligid. Pagharap ko kung saan naroon ang kama, doon ko nakita ang isang babaeng maputla ang maugat na balat. Napakaitim ng mga paa nito at hindi kahabaan ng buhok na nakakalat sa muka. Nakangiti siya sa akin at kitang-kita ko ang bulok niyang mga ngipin. Hindi ko maalis ang pagkakatitig ko sa mga mata niyang itim na itim. Nakikita mo ako. Ito ang huli kong narinig bago tuluyang kinain ng dilim ang paligid ko. Kinaumagahan, nagising na lang ako sa mga tapik ni Mama sa pisngi ko. Nadatnan daw niya akong natutulog sa sahig. Ibig sabihin, hindi pa naginip ang nakita ko. Tumayo agad ako at tinignan ang kama. Wala itong mantsa mula sa maruming paa ng babaeng nakatapak dito kagabi. Nanginginig man sa takot, pero pinilit kong maging kalmado. Ayokong pag-alalahanin ang mama ko. Relyosa siyang tao at kung malalaman niya ang sitwasyon ko, iisipin niyang nalalapit ako sa mga demonyo. Baka papasukin pa niya ako sa kumbento. Sinabi ko na lang na sa sobrang antok ko kagabi, isinara ko ang bintana at hindi ko na namalayang sa sahig na pala ako nakahiga. Natawa lang si Mama at niyaya akong kumain ng agahan. Ganito kami tuwing umaga, kakain ng magkasama bago pumasok ng trabaho si Mama. Ayokong maiwan sa bahay. Mas gusto kong pumasok sa school kung saan maraming tao. Tama nga sinabi ni Michael. Nasundan ako dahil hindi ako nagdasal ng taimtim gaya niya. Pagkarating ko sa school, si Michael agad ang hinanap ko. Kailangan niyang malaman kung ano nangyari sa akin kagabi. Baka sakaling matulungan niya ako. Ayoko ng third eye o kahit ano pa mang pandama na hindi para sa mga buhay.
Mahilig ako sa nakakatakot na kwento. Pero hindi ko kailanman hiniling na maranasan ito ng personal. Nakapag-usap kami saglit bago nagsimula ang klase. Ang sabi niya, maaaring maipasa sa iba ang nagpapakitang espiritu sa pamamagitan ng pagkwento nito sa iba. At dahil nakikinig ka ngayon sa kwento ko, ikaw naman ang makakakita sa kanya. Biro lang. Tinulungan ako ni Michael na mawala ang nasunod sa aking kaluluwa. Kailangan lang palang maglakad-lakad kung saan-saan. Ito yung prosesong tinatawag nilang pagpag. Sasabihin sana niya ito sa akin kagabi. Kaso nahiya na siya dahil sa mga kasama kong kaibigan. Ayaw niyang asarin nila ako dahil sa kanya. Nagsorry din siya sa akin. Kasalanan daw niya kaya nabuksan ang third eye ko. Napansin niya sa reaksyon ko na hindi ako sanay na makakita ng espiritu. Naisip ko tuloy, mag-isa lang ang taong ito na hinaharap ang mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Tapos, isa pa ako sa mga natatawa dahil sa kawirduhan niya. Ngayong naranasan ko ang matagal niya nang nararanasan, masasabi kong matapang si Michael. Mas matapang pa siya kaysa sa karamihan ng taong kilala ko. Hindi ko malilimutan kung anong araw ito naganap. Oktubre noon. At sa tuwing sasapit ang buwan na ito, ay naaalala ko rin ang nangyari sa school namin. Paano ko naman kasi makakalimutan kung araw-araw ko na ngayong kasama ang weirdong loko. Nga pala, naging mas matapang na rin ako at hindi na Garcia ang apelido ko. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ng sender natin ngayon? Nakaranas din ba kayo ng katatakutan sa inyong mga paaralan? Kung oo, huwag pong mahihiyang mag-comment. Salamat po pala sa kwentong ibinahagi sa atin ni Mrs. Punzalan at kay Cadenza Flores na siyang researcher ng kwentong ito. Sana ay nakapulutan po ninyo ito ng aral. Shoutout po pala muna sa mga kapwa ko horror narrators na sila Jasper Raid Stories, Pinoy Shocking Stories, Dark Marionette, Jang Nancy, Creepy Queso, at sa makulit na si Faith Baltazar. Ito pong muli si Maestra na nagsasabing ingat palagi at hanggang sa susunod na kwentong Higlikas.